Papa Dudut. Till death do us part. Ang laging bigkas ng mga kinakasal sa harap ng altar. Ganon din ang pangakong binibitawan namin sa isa't isa ng asawa ko noong kami kinasal. At kahit papaano ay masasabi kong napanindigan naman namin ang pangakong yon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Apollo, 45 years old at isang insurance agent mula sa Makati. Sumulat ako sa inyo dahil gusto kong i-share ang love story namin ng asawa kong si May na hanggang kamatayan ay nagpatuloy pa rin ang pagmamahalan naming dalawa. Sa mall kami unang nagkita ni May, Papa Dudut. Dati akong sales boy doon na ang trabaho ay ang mamigay ng flyers sa mga tao tuwing may promo ang pinagtatrabahuhan kong store. Sa dami ng mga taong nakakasalamuha ko araw-araw ay hindi ko pa noon napapansin na ilang beses na palang dumaan sa harapan ko ang aking the one. Parang routine ko na kasi noon ang mamigay ng flyer sa mga taong saglit ko lamang nakikita ang mga mukha kaya mabilis ko lang din silang nakakalimutan. Hanggang sa isang mukha ang nanatili sa memorya ko. Si May na halos araw-araw ko noong inaabutan ng flyer nang hindi ko namamalayan. Una ko siyang napansin dahil sa suot nitong pink na headband. Kinabukasan ay nakita ko ulit ang headband na yon kaya inabangan ko ulit siya sa mga sumunod na araw. Hanggang sa napagtanto kong iisa lang ang babaeng nagmamay-ari ng pink na headband na yon. Noong muling dumaan sa store ang babae ay doon ko na siya unang kinausap, Papa Dudut. Good afternoon, ma'am. Ito po, flyer. May promo po kami this month. Baka gusto niyo po mag-avail. Salamat. Ay, teka lang. Ha? Ikaw na naman. Ano pong ibig niyong sabihin? Naalala kita eh. Ikaw yung lagi kong inaabutan ng flyer tuwing hapon. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi. Naalala ko yung pink mong headband eh. Dumaan ka na naman kahapon dito, di ba? Tapos nung nakaraang araw din. Hindi po ako yun. Aalis na ako. Sandali lang, sandali. Hindi nga ako yun. Huwag ka matakot sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Tsaka, wala namang masama kahit araw-araw kang kumuha ng flyers namin. Curious lang talaga ako. Hindi nga ako yun, ang kulit. Talaga ba? Kahit i-check natin yung CCTV ng store? Ha? May CCTV ba rito? Oo! Ayan oh, sa tapat ng store namin. Natutuwa lang ako sa ginagawa mo na kahit araw-araw kitang inaabutan ng flyer, kinukuha mo pa rin. Yung iba kasi, ni hindi man lang nila ako pansinin kapag nag-aabot ako sa kanila. Ang sakit kaya nun kapag hindi ka pinapansin ng mga tao. Nahihiya lang din kasi ako kapag hindi ko kinuha yung inaabot mo. So, ikaw ngayong babae kahapon sa kanong nakaraan. Sabi na eh, hindi ako nagkakamali. Naalala ko yung headband mo eh, kasi kakaiba. Pambata. Total, nandito ka na lang din. Baka naman may time ka para explain ko tong laman ng flyers namin. Okay. Hindi naman ako nagmamadali. Okay, sige. This month kasi, may promo kami. Kailan ba birthday mo? Tapos na. Tapos na ba? Sayang naman. Kapag kasi birthday mo this month, may 20% discount ka kapag bumili ka dito sa store ngayong buwan. Kasi anniversary namin. Pero huwag ka mag-alala. May 10% discount din kapag first time buyer. First time mo lang naman bumili sa amin kung sakali, no? Hindi ako mahilig sa gadgets eh. Hindi. Pero if ever lang bibili ka, ngayon ka lang din ba bibili dito sa amin? Oo, hindi pa ako nakakapasok dyan sa store nyo. Ayos! Ayun! So kung plano mong bumili ng cellphone o tablet o laptop, bumili ka na ngayong buwan kasi may discount ka. Ano palang pangalan mo? May. Ako pala si Apollo. Salamat Apollo pero wala akong pambili ng tinda nyo eh. Tsaka may cellphone na ako. Hindi ko kailangan ng bagong cellphone ngayon. Ganun ba? O sige, pero kapag nangailangan ka, dito ka sa amin pumunta ha. Tutulungan kita makakuha ng discount. Okay, sige. May kailangan ka pa ba? May gusto ka bang itanong? Ang totoo niyan, hindi yung ibinibenta mong sadya ko.
kung bakit ako paulit-ulit na dumadaan dito sa store nyo. Ha? Ano? Teka, sinasabi mo ba na sinasadya mong dumaan dito? Parang gano'n na nga. Wala naman talaga akong binibili sa mall na to eh. Bakit ka nagpupunta dito? Nangongolekta ka ba ng flyers? Hindi, wala, nakakaya. Basta, alis na lang ako, baka naabahala na kita. Hindi, sandali. Sabihin mo na. Bakit ka naman dumadaan dito kung wala ka naman palang ibang sadya? May sadya ko pero hindi yung store nyo ang sadya ko. Ano? Ikaw, Ha? Ako? matagal ko nang gustong itanong sana yung pangalan mo pero nahihiya lang ako makipag-usap sa'yo. Bakit naman gusto mo malaman pangalan ko? Gusto kitang hanapin sa Facebook para ma-add sana kita. Talaga? Bakit naman? Ang dami mo namang tanong. Crush kasi kita. Ayan, nasabi ko na yung dahilan. Sasabihin mo na ba yung Facebook mo? Totoo ba? Oo nga. Malapit nang maubos yung kapal na mukha ko. Sabihin mo na yung Facebook mo para makaalis na ako. Ganito na lang. Malapit na matapos yung shift ko. Maantay mo ba ako? Bakit naman kita aantayin? Gusto mo makuha Facebook ko, di ba? Antayin mo ko. Gusto muna kita kilalanin bago ko ibigay yung FB ko. Maliit na tao si May Papadudut. Wala pa yata siya sa 5 feet kaya kapag pinagtabi kami ay para kaming magkapatid. Maganda siya, maliit ang mukha pero mature na ang itsura. Singkit ang kanyang mga mata at napaka-expressive ng mga ito. Sa mga mata pa lang kasi ay matutukoy mo na kaagad kung ano ang nararamdaman niyang emosyon dahil napaka-suggestive nito. Nakatira lang si May malapit sa mall kung saan ako nagtatrabaho noon. Tendera siya sa isang bakery nung nakilala ko siya. Lagi raw siyang tumatambay sa mall para makakita ng artista. Marami kasing nagaganap na mall shows sa mall na pinagtatrabahuhan ko noon at karaniwan ay marami rin talagang artista na nagpupunta noon. Noong minsang dumaan siya sa harapan ng store namin ay inabutan ko raw ng flyer si May at doon din ay agad siyang nakaramdam ng attraction sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang pero mukha raw kasi akong artista, Papadudut. Simula noon ay araw-araw na siyang dumadaan sa store namin para kumuha ng flyer na inaabot ko sa mga tao. Hanggang sa mamukhaan ko na nga siya at nakausap. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa, Papadudut. Kinuha niya ang Facebook account ko para doon ako kulitin. Kakaiba ang personality ni May, mapaglaro at weird ang ugali nito. Para bang malayo sa mga normal na tao kung tumatakbo or tumakbo ang pag-iisip niya. Siya yung tinatawag na out of the box kung mag-isip. May usapan nga kami noon tungkol sa mga alaga naming hayop. At bigla na lang niya akong tinanong kapag daw ba magkakapareho ang size ng bawat hayop sa mundo. Sino raw sa kanila ang mananalo kapag naglaban? Napahagalpak na lamang ako ng tawa noon habang ini-imagine ko ang langgam at elepante na magkasing laki at naglalaban. Kasabay nito ay napaisip din ako kung sino nga ba sa kanila ang mananalo. Dahil sa kakaibang personality na ito ni May, kung kaya naman ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya. Kaya naman noon nagkaroon ako ng oras para magpahinga. Mula sa trabaho ay inaya ko siya para manood ng sine na agad naman niyang pinaunlakan, Papadudut. Ang lala ng twist ng pinanood natin ah. Sabi ko sa'yo yun ang killer. Ayaw mo kasing maniwala. Sino ba naman kasi mag-aakala na yung bida ang mismong buwapatay? Hindi ko yun in-expect. Ang galing ng direktor nun. Anong hindi halata? Halata nga eh. Tsaka hindi na bago yung twist na yun. Ilang beses na yung nagamit sa ibang pelikula. Talaga ba? First time ko lang makapanood ng ganun eh. Mahilig ka ba talaga manood ng mga mystery thriller? Oo. Yan ang paborito kong genre ng pelikula. Lahat na yata ng mystery na palabas na panood ko na eh. Kakaiba ka. Halos lahat ng kakilala kong mga babae, puro love story ang gustong panoorin sa sine. Pero ikaw, mas gusto mo yung patayan. Masyado na kasing predictable yung mga love story na yan.
Puro recycled yung kwento, paiba-iba lang yung artistang bida. Kung sa bagay, nakokornehan din naman ako sa mga love story. Bakit naman? Ibang-iba kasi siya sa totoong buhay. Kapag sa pelikula, parang napakadali magkaroon ng karelasyon. Parang napakagandang ma-in love. Pero ang totoo niyan, hindi naman ganun ka-magical ang pag-ibig tulad ng sinasabi nila. At bakit mo naman niya nasabi? Magical kaya ang pag-ibig. Kapag tumibok na ang puso mo para sa isang tao, para kang nasa alapaap dahil sa saya. Sa simula lang yan. Mawawala rin yung pakiramdam na yan kapag nagsimula na yung mga problema ng pag-ibig. Tulad ng sawaan, agawan, traiduran at lokohan. Parang pinagdaanan mo yung mga yan ah. Hindi ko naman yan sasabihin ko, hindi ko pa naranasan eh. Bakit? Sino bang bumasag sa puso mo kaya ganyan ang tingin mo sa pag-ibig? Wala, wag na natin pag-usapan yon. Sige na, share mo na. Yung last girlfriend ko kasi, nakipagwalay sa akin noon. Kasi hindi niya raw nararamdaman yung spark sa pagitan naming dalawa. Tapos, natural lang naman yun. Kung hindi niya napanindigan yung pagmamahal niya sa'yo, ibig sabihin, hindi siyang para sa'yo. Parte yun ng paghahanap ng pag-ibig. Kaya nga ayoko sa mga love story na palabas dahil doon. Hindi nila ipinapakita ibang parte ng pag-ibig. Yung parte na masakit. Kasi ang mga pelikula for entertainment yan. Hindi yan ginawa para pagdusahin ng mga manonood. Masyado mo namang siniseryoso yung mga palabas sa sinihan. Babalik tayo sa ex mo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ayun, wala pang 1 linggo. Nabalitaan ko na lang na sila na pala ng kaibigan ko. Magtutropa kasi kami tapos nung naghiwalay kami ng ex ko, sinalo siya ng kaibigan ko. Nalaman ko na lang na matagal na pala siyang inaantay ng tropa ko. Kaya nung nalaman niyang hiwalay na kami, pumila kagad siya. Ang saklap naman nun. Pero at least hindi kayo pinagsabay, di ba? Mas masakit yun. Kahit ano pa nangyari, ang ending, nasaktan pa rin ako. Ang puso, kailangang masaktan para maintindihan mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Ikaw ba? Nasubukan mo na ba masaktan? Sa pag-ibig? Hindi pa. Bakit? Siguro ikaw yung nananakit. Hindi ah. Hindi ko pa na-experience yung masaktan dahil hindi ko pa naman naranasang makipagrelasyon. Talaga? Hindi pa? Oo. Hindi ko pa naranasang magkaroon ng boyfriend. Wala ka pa naman palang nakarelasyon eh. Pero kapag magbigay ka ng payo, parang ang dami mo na experience ah. Mahilig kasi ako magbasa at saka manood kaya parang na-experience ko na rin kahit papano yung tinatawag nilang pag-ibig. Iba pa rin kapag totoong karanasan. Eh diligawan mo ko para masubukan ko na magkaroon ng boyfriend. Lo, ang prangka mo talaga kahit kailan. Hindi naman na kasi sikreto na may gusto ko sa'yo. Ikaw lang naman yung inaantay ko eh. Ay nako, tara na nga. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kain muna tayo bago umuwi. Okay, sige. Papadudot mabilis akong napaibig ni May dahil sa kakaibang ugali niya. Napakasaya niyang kasama. Tuwing nasa tabi ko siya ay para bang nagliliwanag ang buong mundo ko. Wala akong ibang ginawa kundi ang tumawa at matuto kapag nakakasama ko siya. Niligawan ko siya at ang panliligaw na yon ay umabot ng 3 buwan dahil kakaiba rin ang paraan nito ng pagtanggap ng manliligaw. Mahilig kasi sa mga mystery games si May at ang kondisyon niya noong niligawan ko siya ay kailangan ko raw na magawa ang 3 bagay na nasa checklist niya. Hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga yon kaya natagalan bago ko siya napasagot. Sa ilang buwang pagsasama namin ni May, ang isang bagay lang ang sigurado ko sa kanya at yon ay ang kakaiba siyang mag-isip. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng mga bagay na hindi pangkaraniwan hanggang sa nakuha ko rin ang mga nasa checklist niya. Una na rito ang mag-date sa sementeryo. Naisip kong gawin yon dahil nasaktong birthday ng namayapa niyang nanay. Sinamahan ko siyang dumalaw sa sementeryo at doon din ay nagdala kami ng pagkain at nag-date. Para sa kanya, sementeryo ang isa sa mga pinakaromantikong lugar na pwedeng puntahan ng magkasintahan dahil bukod sa tahimik ay ipapaalala lamang nito sa 2 nagmamahalan kung gaano kaikli at kaimportante ang buhay para lang paglaruan nito. Medyo dark pero may punto naman siya, papadudot.
Pangalawa ay ang mag-joyride pero sa tren. Sumakay kami sa last trip ng MRT mula sa North Avenue papunta sa Taft at sabay naming binilang ang bawat landmark na aming nalampasan. Ang pangatlo naman, ang bagay na hindi ko makakalimutang ginawa ko para kay May, ay noong sabay kaming nagpatato kay Apo Wangod. Noong isinama kami ng kamag-anak ko mula sa abroad na magsagada. Pagkatapos noon sa mismong harapan ng mambabato, ay sinagot ako ni May, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang relasyon namin ni May ay umabot ng 5 taon bago kami nabiyayaan ng isang lalaking anak. Noong nag-celebrate ng 1 taon ang anak namin ay nagdesisyon kami ni May na magpakasal. Sabay naming binuo ang isang pamilyang masaya at puno ng mga hindi malilimutang karanasan. Matapos nga ang 3 taon ay nasundan pa ang panganay namin ng isa namang babae. Maayos ang naging buhay namin ni May sa mga sumunod na taon. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang isang insurance agent samantalang nanatiling housewife ang asawa ko para maalagaan ang 2 naming anak, Papa Dudut. Napakasimple lang ng buhay namin noon. Hindi man kami nabiyayaan ng yaman ay labis-labis naman ang sayang pumapalibot sa pamilya namin. Ito'y dahil hindi hinayaan ni May na maging boring ang pamilya namin. Lagi siyang may handang pasabog sa bawat araw ng buhay namin na siyang nagiging core memory ng bawat isa sa amin. Lalo na ang mga anak namin. Hindi siya nawawala ng pakulo mula sa paggawa ng gawaing bahay, pag-iipon ng pera at kung ano-ano pa. Lagi siyang gumagawa ng laro na naging bonding time na rin namin. Isa sa mga hindi ko malilimutan tuwing nanonood kami ng TV ay paunahan pa kami sa paghula kung anong brand ng patalastas ang nasa screen namin. Pero ang masasayang araw na yon ay nabigyan ng tuldok nung bigla na lamang nakaramdam ng kakaiba si May sa kanyang katawan. Laging sumasakit ang binti nito noon. Nang ipacheck namin sa doktor, ang nararamdaman niya ay napagalamang mayroong bukol sa hita niya na kasing laki ng ponkan. Sumailalim siya sa iba't ibang klase ng test tulad ng MRI, ultrasound at biopsy. Umabot ng halos 1 buwan bago nakumpirma ng asawa ko ay mayroong sarcoma. Mahal, nandito na ako. Maaga ka umuwi ngayon Oo, wala akong masyadong nakasabay mag-commute. Ewan ko ba? Sana ganun lagi para maaga ako nakakauwi. Nasaan pala yung mga bata? Tulog sila pareho. Halika rito, tabihan mo ako, may papagawa ako sa'yo. Ano yun? Ito, ginawang kita ng word search puzzle. Word search? Oo, bilugan mo yung mga salitang mahahanap mo rito. Para saan naman to? Basta, may 5 salita akong nilagay dyan. Okay, wala bang clue? Ano mga salita yung hanapin ko? Mga medical term. Medical term? Okay. Ayun, malignant, tama ba? Tama, 4 pa. Ano pa ba? Hindi ako maalam sa mga medical na to eh. Ito, tama ba to? Biopsy! Galing! 3 pa, dalingan mo. Para saan ba kasi to? Basta, kapag nahanap mo na lahat yung words, may ibabalita ako sa'yo. O sige. Ayun! Therapy. Ayun pa! Tumor! Isa na lang. Nasaan pa ba? Hindi, mali. Nahanap ko na yung huli! Cancer! Congrats! Ano namang kinalaman ito sa ibabalita mo sa akin? Ano ba yung mga nahanap mong salita? Cancer, tumor, therapy, malignant, tapos biopsy. Teka, dumating na ba yung mga test mo sa ospital?
Oo, nagkausap na kami ng doktor ko kanina. Confirmed. Ang alin? Yung mga binilugan mong salita, yan yung sakit ko. Cancer. Ano? Pinaglaro mo ako para lang sabihin may cancer ka? Pinaglolo ko mo ba ako, May? Ang boring naman kasi kapag sinabi ko lang sa'yo ng diretsahan. Mas maganda yung may thrill para surprise. Sa tingin mo, nakakatuwa itong ginagawa mo? Buhay ito pinag-uusapan natin. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Hindi lahat pwedeng gawing laro. May cancer na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Sorry. Ikaw kasi. Anong sabi ng doktor? Anong klaseng cancer? Anong stage? Sarcoma. Ano yun? Anong klaseng cancer yun? Hindi ko maalala yung sinabi ng doktor. Parang cancer sa buto at sa tissue. Parang ganun. Buong katawan. Kailangan ko raw ng treatment para maagapan yung pagkalat ng cancer. Kailan ka magsisimula? Wala pang date. Sinabi ko kay Doc na kakausapin muna kita tungkol dito. Magpa-treatment ka na. Huwag na natin patagalin to. Pero kakayanin ba natin yung gastos? Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala sa gastos. Magagawan ko yan ng paraan. Hindi ba mas makakabuting mamatay na lang kaysa idamay ko pa kayo sa problemang to? Anong pinagsasabi mo? Ang pera, nahahanap yan. Ang buhay, hindi na yan napapalitan. Mas gusto ko na lang na malubog sa utang kaysa mamatay ka, May. Tandaan mo yan. Oh, nagagalit ka na naman. Ayoko lang na ganyan ang iniisip mo. Walang mabuting maidudulot ang pagkamatay mo. Kaya labanan mo yung sakit mo. Para sa mga anak natin at para sa akin. Sige. Oo, lalaban ako. Magpapagamot ako. Alam na ba to ng mama mo? Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko. Tatawag ako kay mama mamaya baka sakaling makahiram din tayo sa kanya ng panggastos. Kakausapin ko rin yung mga kapatid ko tungkol dyan. Basta ang mahalaga ngayon, magsimula ka na sa treatment mo. Papadudot lumaban si May at ginawa ko ang lahat para matustusan ang mga gastusin para sa treatment niya. Nag-apply ako sa mga loans at naghanap ng sideline para mabayaran ang mga hospital bills ni May. Hindi rin naman po kami pinabayaan ng mga kamag-anak at kaibigan namin. Nagpaabot din ng tulong ang pamilya ni May, ganoon din ang mga kapatid ko. Minsan kapag nasa ospital kami, ay ang mga in-laws ko ang nagbabantay sa mga bata. May oras nga noon na ilang linggong nawalay sa amin ng mga anak namin dahil kinailangan namin magstay sa ospital noon. Sa awa ng Diyos ay nalaban na naman ni May ang kanyang sakit matapos siyang magpa-opera. Tumalab ang treatment nito at sumailalim sa remission o pagkawala ng mga sintomas ng kanyang sakit ang asawa ko. Sobra-sobra ang pasasalamat ko noon sa Diyos. Dahil dininig nito ang mga panalangin ko na habaan pa ang buhay ni May. Masyado pa kasing bata ang mga anak namin para mawala ng ina. Kaya nakahinga ko nang sabihin ng mga doktor na maayos na ang lagay ng asawa ko na wala ng sintomas ng cancer sa katawan niya. Unti-unti ay bumalik sa dati niyang sigla si May, sabay naming binawi ang mga oras at panahong nasayang dahil sa sakit nito, kasama ang mga anak namin. Muli naming binalik ang dating sigla ng aming pamilya at sa loob ng 3 taon ay namuhay kami ng tahimik at masaya. Subalit muling sinubok ang tatag at pananampalataya ng aming pamilya nung muling nagparamdam ang sakit ni May. So paano ngayon yan? Nasa ospital pa rin ba kayo ngayon? Kakauwi lang namin ng bahay. Kumusta si May? Ayun, parang wala lang sa kanya yung nalaman niya. Mas ako pa nga yung apektado eh. Ako pa yung mas naunang umiyak kaysa sa kanya. Ganun naman talaga si May eh. Hindi masyadong nagpapakita ng kalungkutan. Ayaw kasi niya na madamay yung mga tao sa paligid niya. Matapang yun eh, pero kahit ganun, samaan mo na lang muna siya. Alam ko na kahit hindi yun nagpapakita ng emosyon eh, mabigat ang pakiramdam nun ngayon. Alam ko naman yun. Nagpapahinga na siya ngayon. Kailan ulit siya sasailalim sa kimo niyan? Bukas na ulit.
Medyo aggressive daw yung cancer sa katawan niya. Kaya mas madugo ang treatment ngayon kaysa noon. Hayaan mo, isasama ko siya sa mga panalangin ko. Manalig lang kayo sa Diyos. Malalampasan niyo rin to katulad ng dati. Salamat, Dan. Kung kailangan niyo ng tulong, huwag kang magdalawang isip na tawagan ako. Pwede ako magbantay sa mga bata kapag nasa ospital kayo. Salamat pero nakausap ko na si nanay tungkol dyan. Siya munang tatao dito sa bahay kapag nasa ospital na kami. O siya, sige na. Magpahinga ka na rin. Salamat sa pagtawag, pre ha. Walang anuman. Apollo? Apollo? Sandali lang po, nandyan na. O ma, pasok po kayo. Nasaan ang anak ko? Okay na ba siya? Nasa kwarto po si May, nagpapahinga na po siya. Bumiyahe ako agad nung nabasa ko yung text mo. Ano bang nangyari sa kanya? Sumakit po yung likod niya kaninang umaga. Namimilipit na siya sa sakit, kaya itirakbo ko na lang siya sa ospital. Anong sabi ng doktor? Maayos na ba siya? Ma, bumalik po yung cancer ni May. Ano? Diyos ko, May. Akala ko ba maayos ng lahat? Akala ko pa wala na siyang cancer. Yun nga rin po ang alam namin eh. Pero sabi ng doktor, may pagkakataon talaga na bumabalik yung tumor sa mismong pinanggalingan nito. Mahabaging Diyos, ano nang nangyayari dito sa anak ko? Ma, sa inyo ko lang po muna sasabihin to. Hindi pa po to alam ni May. Pero bago kami umuwi, nakapag-usap kami ng doktor niya. Anong sinabi niya sa'yo? Masyado daw aggressive yung cancer cell sa katawan ni May. Binigyan na po siya ng doktor ng taning. Anong sabi mo? 2 weeks hanggang 2 months na lang daw po yung tatagal ng katawan niya. Hindi ito maaari. Baka naman nagkakamali lang yung doktor. 2 weeks? Magkausap lang kami kahapon ni May sa video call. Ang lakas-lakas pa ng anak ko. Basta ang sabi lang po sa akin, ihandaan na lang po natin ang mga sarili natin. Pero ma, huwag niyo na lang mo sanang sabihin to kay May ha. Ayokong mapanghinaan siya ng loob. Diyos ko, ang anak ko. Gagawin naman daw po ng mga doktor ang magagawa nila para mapahaba pa ang buhay ni May. Umaasang tumalab yung treatment at mapahina ulit yung cancer katulad ng dati. Pero sa pagkakataong to, baka raw po medyo dehado. Anong klaseng doktor yan kung hindi pa man nagsisimula yung treatment nawawala na sila ng pag-asa? Tayo na lang po ang inaasahan ni May. Kaya wag din sana tayo mawala ng pag-asa. Palaban si May at alam kong lalabanan niya tong sakit niya. Magtiwala po tayo sa Diyos. Papadudot ang panalangin ko noon sa Diyos ay dugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Pinagbigyan niya ako at dinugtungan niya ang buhay ni May. Maaaring kalabisan na kung humingi ulit ako sa kanya ng oras pero yun po ang ginawa ko. Ipinagpanalangin ko ulit na sana'y malampasan namin ang panibagong dagok sa buhay namin at tunay ngang God is good dahil ang hiling kong yon ay muling tinupad ng Panginoon. Nalampasan po ni May ang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Ganon pa man ay tuluyan ng humina ang katawan nito. Nakaratay na lamang siya noon sa kama, hirap kumilos, hirap kumain, hirap huminga. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon ay ang umiyak ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya mula sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ko po iniwan si May sa kanyang laban. Lagi akong nasa tabi niya sa tuwing nahihirapan siya. Mula umaga hanggang sa pagtulog namin ay hawak-hawak ko ang mga kamay niya para maiparamdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa. Hanggang sa nag-decide si May na itigil na ang treatment niya. Hindi na raw kaya ng katawan niya ang bagsik na dulot ng mga treatment na ginagawa sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo lang daw siyang nanghihina. Hindi ako pumayag noong una pero dahil sa pakiusap nito ay wala na akong nagawa kundi ang ibigay ang kahilingan niya. Umabot pa nga ng 4 na buwan si May bago tuluyang bumigay ang katawan niya. Papadudot na gulat ako sa naging reaksyon ng puso ko noong nag-flatline si May. Nakahinga ko. Sa halip na balutin ako ng kalungkutan ay nakaramdam ako ng kaginhawahan. Sa wakas ay tapos na ang paghihirap ng asawa ko. Hindi na niya kailangang mamilipit sa sakit.
Hindi na niya kailangang umiyak. Hindi na niya kailangang maghabol ng kanyang hininga. Payapa na siya. Wala nang paghihirap. Wala nang pagdurusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang isa sa mga pinakamahirap na parte ng pagluluksa ay ang pagharap sa katotohanan. Sa mga huling buwan ni May ay inihanda ko na ang sarili ko sa pagkawala ng asawa ko. Ang akala ko noon ay makakaya ko nang tanggapin ang katotohanan, pero noong nangyari na nga ay hindi pa rin pala ganong kadali ang lahat. Sa buong burol ni May ay wala akong ibang naramdamang emosyon kundi ang pagkamanhid. Marahil noong mga panahong yon ay hindi pa napoproseso ng utak ko ang mga nangyayari. Para akong robot na sinunod ang lahat ng kahilingan ng asawa ko. Isang listahan kasi ang ginawa niya na kailangan kong sundin kapag namatay siya. Siya ang namili ng kulay ng makeup na isusuot sa kanya. Pati damit at kulay ng kabaong ay pinagplanuhan din niya. Gusto niyang paglamayan namin siya ng 1 linggo bago siya i-cremate. At kapag abo na lamang siya ay ako raw mismo dapat ang magpapakalat ng mga abo niya sa lugar kung saan niya ako sinagot. Walang iba kundi sa Sagada. Ginawa ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, maliban sa huli nitong kahilingan na ikalat ang abo niya. Hindi ko pa kasi siya kayang bitawan. Kaya naman pinagsantabi ko muna ang kanyang kahilingang yon. Matapos i-cremate si May ay sakalang nag-sink in sa akin na wala na talaga ang asawa ko. Hindi na niya maisusuot ang paborito niyang damit. Hindi na niya magagamit ang mga make-up na nakakalat pa rin sa kanyang vanity mirror. Hindi na niya matatapos ang librong binabasa niya na nooy 3 chapters na lamang ang natitira. Wala na ang asawa ko. Isa yung katotohanan na nahirapan akong tanggapin. Gabi-gabi akong umiiyak sa CR, Papa Dudut, habang pilit na tinatago ang nararamdaman kong kalungkutan mula sa mga anak ko. Para bang naging routine ko na ang tumambay sa CR habang binabalikan ang mga masasayang ala-ala namin ni May. Isang gabi habang nakatambay ako sa CR at inaalala ang mga old pictures namin ng asawa ko ay bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Dan, Papa Dudut. Hello, Dan. Napatawag ka. Hello pre, gising ka pa ba? Hindi ba kita naabala? Hindi naman. Gising pa ako. May inaayos lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman, kukumustahin lang sana kita. Maayos naman ako ngayon. Talaga? Alam ko na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo na pwedeng i-deny yung nangyari. Ngayong tapos na ang lahat, ngayon mo lang mararamdaman yung sakit ng pagkawala ng asawa mo. Alam ko yun kasi naranasan ko na rin yan nung namatay yung asawa ko. Kaya naiintindihan ko kung hindi ka man okay ngayon. Ang hirap lang talagang tanggapin, pre. Ito mga nakaraang araw, akala ko kaya ko eh. Yun pala, nakakaya ko lang yung bawat araw kasi maraming tao nakapaligid sa akin. Nandiyan na kayo ng kaibigan at pamilya ko. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Ngayon lang tumama yung sakit. Ngayon ko lang naramdaman yung kalungkutan. Ang hirap. Sobrang hirap. Yan din ang sinabi sa akin ni May noon. Sinabi ni May? Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan pre, tumawag ako sa iyo ng ganitong oras dahil kay May. Hindi kita maintindihan, pare. Bago namatay si May, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Isang bilin ang ibinigay niya sa akin. Sinabihan niya ako na samahan kita sa pagluluksa. Na kapag nakremate na siya at lahat,
Kapag wala na yung mga taong nakikiramay, kapag bumalik na ang lahat sa normal, tawagan daw kita para kumustahin ka. Sinabi niya yun sa'yo? Oo pare, alam kasi niya na yung mga unang gabi na wala na siya sa tabi mo, yun ang mga pinakamalungkot na gabing mararanasan mo. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil sa bili ng asawa mo at bilang kaibigan na rin. Kaya kung ano man ang gusto mong ilabas, kung ano man ang gusto mong sabihin, narito ako't makikinig. Maraming salamat pare. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. Paano ko sisimulan ang bawat araw ko kung wala na yung tao nagsisilbing araw ko? Wala na yung tao nagbibigay buhay sa pamilya ko. Paano ko pupunan yung kawalan ni May sa pamilya namin? Huwag kang magsimula. Hayaan mong kusang mangyari ang mangyayari. Karapatan mong magluksa dahil mahal mo yung nawala. Lahat naman tayo may kanya-kanyang paraan ng pagluluksa eh. Kaya kung ano yung mas makakapagbawas sa bigat na nararamdaman mo ngayon, yun ang gawin mo. Nandito naman kami na willing tumulong eh. Nandiyan ang mga magulang at kapatid mo, pati na rin ang biyanan mo. Hindi ka nag-iisa, Apollo. Maraming salamat sa pagtawag mo. Kahit papano, nabawasan tong bigat na nararamdaman ko ngayon. May nasabi pa ba sa'yo si May? Sinabihan niya ako na ako na raw bahala sa'yo at gabayan ko raw yung mga anak niyo. Siguraduhin ko raw na tulungan kitang matanggap ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ako yung napili ni May, kung bakit ako yung pinagkatiwalaan niya, pero siguro dahil byudo na ako kaya naisip niya na isa ako sa makakatulong sa'yo. Pinagkatiwalaan ka niya kasi mabuti kang kaibigan. Isa ka sa mga taong malaki naging parte sa buhay namin. Ganon din naman kayo ni May sa akin eh. Kayong dalawa yung naging kasangga ko nung nawala ang asawa ko. Kaya nararapat lang na ibalik ko sa inyo yung pabor. Basta, tandaan mo lang, isang tawag lang ako kapag may problema ka. Maraming salamat ulit, pare. Walang anuman. Nagulat ako papadudot na kahit nawala na si May, ay nagawa pa rin pala niyang magplano para sa hinaharap. Hindi ko lubos maisip na kahit nasa kalagitnaan na ng paghihirap si May, ako pa rin ang iniisip niya. Mas lalo tuloy akong nalungkot at nangihinayang sa sanay magandang buhay ng asawa ko. Napakabata pa niya para pumanaw. Marami pa siyang pwedeng mapasaya sa buhay kaya sobra akong nasayangan sa sanay buhay na pwede pa nitong maranasan. Papadudot hindi lang si Dan ang binili ni May na tumawag sa akin. Sa ika-40 days ng pagkamatay ni May ay nagkaroon ng memorial service sa bahay. Doon ay nilapitan ako ng kapatid ko at isang sulat ang ibinigay niya sa akin, papadudot. Anito ay sulat yon ni May para sa akin. Pero ang kapatid ko ang nagsulat nito dahil hindi na kaya noon ni May ang bumangon. Basahin ko raw ito kapag wala ng tao sa bahay. Kapag mag-isa na lamang ako at nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sulat ay kinumusta ako ni May. May mga ilang bilin din siya sa sulat, papadudot, kung ano ang dapat kong gawin sa mga naiwan niyang gamit. Gusto niyang itapon ko na ang mga personal niyang gamit. Ang mga damit naman na pwede pang isuot ay idonate ko raw sa mga nangangailangan. Huwag daw ako mag-iwan ng bagay na magpapalungkot lamang sa akin. Kinabukasan ay yun po ang ginawa ko. Nilinis ko ang kwarto namin at kahit mabigat sa pakiramdam ay tuluyang ko nang inalis sa bahay ang mga gamit ng namayapa kong asawa. Sa mga sumunod na buwan ay nagkaroon ako ng excitement sa kung sino pa ang mga taong binilina ni May. Araw-araw ko nag-aabang sa mga tawag ng mga kamag-anak at kaibigan namin dahil baka may dala-dala silang mensahe mula sa asawa ko, papadudot. Ang pangatlo at huling mensahe na nakuha ko mula kay May ay noong binisita ko ng biyanang ko sa bahay sa mismong unang death anniversary ni May, papadudot.
Ma, ako na po dyan. Hindi na, ako na magliligpit dito. Dalhin mo na lang to sa kapitbahay nyo. Pansit yan tsaka puto. Sayang din kapag hindi naubos, wala namang iba ng kakain. Maliban na lang kung may darating ka pang bisita. Wala na pong darating. O siya, itong itinabi kong ulam, ulamin nyo na lang bukas. Sige po. Nakakapagod tong araw na to. Alam mo ba, simula alas 4 nagluluto na ako. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Ma. Mag-order na lang po tayo para hindi kayo mapagod. Hindi pwede. Kapag nag-order tayo, para na rin nating ininsulto si May. Dapat bigyan pa rin natin siya ng oras kahit na sa paghahanda lang ng anibersaryo ng pagkamatay niya. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagkaing inihanda natin para sa kanya mismo. Salamat po pala sa pag-prepare ng handa ngayon. Walang anuman. Nasabi na sa akin yan ni May bago pa siya pumanaw. Binili na niya ako na pagsapit daw ng death anniversary niya, ako raw ang magluto ng handa dahil hindi ka raw marunong magluto. Binili na niya rin po kayo? Oo. Nung hinatid mo yung anak mo sa eskwela noon, ako yung naiwan na nagbantay kay May. Nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay, tapos nabanggit niya na natatakot siyang mamatay. Hindi dahil mawawala na siya sa mundong to, kundi dahil maiiwan niya kayong mag-aama niya. Paano na lang daw kapag may handaan? Sino na raw ang magluluto? Tapos napag-usapan namin, yun nga, tungkol sa death anniversary niya na samahan kita kasi alam niya na hindi ka marunong maghanda sa mga ganitong klaseng okasyon. Kahit kailan talaga. Kahit wala na siya rito. Kami pa rin ang inaalala ni May. Ay, ganun talaga yung batang yon. Mas iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Bago pala siya pumanaw, may iniwan si May para sa'yo. May iniwan po siya? Ano po yun? May nirecord siya para sa'yo. Sabi niya, iparinig ko raw to sa'yo sa first anniversary ng kamatayan niya. Nasaan po? Ay, taka, nandito sa cellphone ko eh. Tulungan mo nga akong hanapin, nasa recording yun eh. Amin na po. Ako na ang titingin. Ayan yung cellphone ko. Hanapin mo na lang. 556655 ang passcode. Sige po. 556655. Tapos sa recording po, no? Oo, May ang nakalagay na pangalan. Ayun po. Nakita ko na. Play ko na po. Sige, play mo na. Hello, mahal. 1 taon na ba ang lumipas? Ang bilis naman. Parang kailan lang nung nawala ako ah. Joke lang yun ah. Baka magalit ka na naman kasi nagbibiro na naman ako tungkol sa kamatayan. Siraulo ka talaga. Kumusta ka na? Nagawa mo na ba yung mga billing ko sa'yo? Siguraduhin mo lang na maganda yung naging makeup ko, ha? Tsaka dapat, by this time, nakakalat na yung mga abo ko sa sagada. Doon mismo, sa tapat ng puno kung saan kita sinagot. Hindi pa. Hanggang ngayon nandito pa yung mga abo Tapos, yung mga gamit ko, naipamigay mo na ba? Itapon mo na yung mga hindi mo gagamit. Huwag kang magtago ng mga gamit kung hindi na importante. Alikabukin lang yung mga yon. Siguro, mag-iwan ka lang ng ilang pictures ko para naman hindi ako makalimutan ng mga anak natin. Mahal, sorry. Hindi ko na magagawa yung pangako ko sa'yo. Nasasamahan kita hanggang pagtanda. Sorry kung hindi ko na kayang lumaban. Hindi ko na talaga kaya eh. Hirap na ako. Pero sana, kahit nawala na ako, magpatuloy ka pa rin sa buhay. Maghanap ka ng bagong taong magpapatibok sa puso mo. Ng bagong nanay sa mga bata. Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga lang para sa akin ay yung makita ko kayong mamuhay ng masaya, payapa, at malusog.
Yun lang naman. Ito na yung huling habiling ko sa'yo. Ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Paalam, mahal ko. Paalam, mahal. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi pa talaga tuluyang nakakalaya ang puso ko mula sa kalungkutan ng pagkawala ni May. Hindi pa rin talaga siya kayang pakawalan kahit na matagal na siyang namayapa. Araw-araw ay pumapasok pa rin siya sa isipan ko. Dumating nga noon sa puntong gumagawa pa ako ng senaryo sa utak ko bago ako matulog kung saan ay masayang nagsasama ang buo naming pamilya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala ang pagkalumbay ng puso ko. Pero tama ang mga sinabi ni May mula sa recording na ginawa niya. 1 taon na ang lumipas at kailangan ko na siyang pakawalan. Hindi pwedeng lagi na lamang akong nakasilip sa nakaraan, Papa Dudut. Kailangan kong harapin at tanggapin ang kinabukasan na wala na si May para na rin sa mga anak namin. Unti-unti ay sinanay ko ang sarili ko na wala ng May sa tabi ko. Ginawa ko ang lahat bilang single parent para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Nung nakahinga na ang puso ko ay dinala ko ang mga bata sa sagada at doon ay ikinalat namin ang mga abo ni May. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli at sapat na sa akin ang 2 anak namin ni May. Hindi man kami buo ay masaya at kontento naman ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan ng bagong pag-ibig pa dahil buo ang puso ko sa pagkakaroon ng 2 anak. Ngayon ay kailangan ko na lamang gampanan ang trabaho ko bilang magulang sa kanila sa pamamagitan ng mga natutunan ko sa dati kong asawa na si May. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Apollo. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Pati na rin po ang mga nakikinig ngayong araw. Magbabakasakali po ako na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko sa mismong araw ng undas. Laking pasasalamat ko po kapag nagkataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie, 29 anyos. Taga-Aklan na po ako ngayon pero nangyari po ang kwento ko noong nakatira ako sa Antique. Lumaki po ako na walang ama. Ang tumayong tatay ko po noon ay yung stepfather ko na si Tito Domeng. Kaya nang mamatay ang nanay ko ay siya na lamang ang naiwan sa akin. Hindi niya ako pinabayaan kahit na hindi naman niya ako kadugo. Aaminin ko po agad sa inyo na matatakotin po akong tao. Madali akong magulat at nagbubutil-butil po talaga ang pawis ko kapag nakakaramdam ako ng takot. Mula pagkabata po kasi ay nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Malakas din ang pakiramdam ko tuwing may kakaibang elemento sa paligid ko. Laki ako sa probinsya at marami ng kababalaghan ang naranasan ko na hindi ko pa nakikwento sa iba. Wala rin akong pinagsabihan noon na nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pero isa lang ang nasiguro ko noon. Bukas ang third eye ko kaya nakikita ko sila. Hindi yun naging madali sa akin dahil madalas akong nasasabihan na maluwag ang tornilyo. Masakit po para sa aking masabihan ng ganon dahil hindi ko naman ginustong magkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya naman tuwing natatakot ako ay tinutumbasan ko na lamang yon ng dasan. Hindi naman ako araw-araw nakakaranas ng kababalaghan pero tuwing nakakakita ako ng isang ligaw na kaluluwa ay binabangungot po ako, Papa Dudut.
At noong malaman ni Tito Domeng ang tungkol sa kakayahan ko ay ginamit niya ako sa panggagamot niya. Marami pa rin po kasi noon sa probinsya yung mga naniniwala sa tradisyonal na manggagamot. Sa mga ganong manggagamot lumalapit ang mga tao kapag walang sapat na perang pampaospital. At yun nga po ang naging trabaho ng stepfather ko, Papa Dudut. Noong bata pa ako'y bilib na bilib ako sa kanya sa paniniwalang nakapanggagamot nga talaga siya. Pero nang lumaki na't nakapag-isip ng mabuti ay saka ko lang napagtanto na malaking kalokohan lang pala ang lahat, Papa Dudut. Oh, ba't di pa tayo maandar? Titingnan ko muna yung gulong, Tito. Flat yata. Ha? Ngayon pa talaga? Pudpud na kasi yung gulong nitong tricycle eh. Sa susunod na linggo ko pa sana balak palitan. Kaso inabutan na ngayon. Paano ngayon yan? Papalitan ko na lang sandali. May dala ka bang ekstrang gulong? May naikarga naman ako sa likod, Tito. Mabuti naman. Bilisan mo na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Teka, bababa muna ako nang mapalitan mo yung gulong ng maigi. Yung mga gamit mo pang ayos, nadala mo rin ba? Lagi lang naman nandito sa likod yon. Buti na lang talaga naisipan kong ikarga tong gulong kanina. Kung hindi, baka dito na tayo magpapalipas ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi rito, Juni. Bakit naman, Tito? Basta. Nga pala, Tito. Ano ba talagang sakit nung matandang ginamot nyo kanina? Nung matandang babae? Siyempre, nag-imbento lang ako ng sakit. Pero mukhang maayos naman yung kalagayan ng matanda. Dala na lang siguro ng edad kaya nanghihina. Hindi na nga makatayo eh. Ikaw ba naman abuti ng mahigit 80 anyos? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano katanda yung ale? Hindi naman ako pumasok sa bahay nila, kaya hindi ko na nakita yung matanda. Kayo lang naman kailangan dun. Umamin ka nga. Napipilitan ka lang bang sumama sa akin? Paano tayo paniniwalaan ng mga ginagamot ko kung hindi mo ipinapakitang suportado mo ko sa ginagawa ko? Mali naman kasi naman loko tayo ng ibang tao, Tito. Totoong herbal naman yung pinababayaran ko sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung magagamot nun yung sakit na meron sila. Pero hindi ko nakasalanan yun. Sila tong may kailangan sa akin. Yun na nga, Tito eh. Kailangan nila kayo kasi wala silang pampaospital. Nagtiwala sila sa inyo. Pero naging katiwa-tiwala ba kayo? Hindi na mahalaga kung nagtiwala sila sa akin o hindi. Hindi ko naman sila gagamutin sa ikalawang pagkakataon. Kung wala akong nagawa para sa kanila sa unang beses na lumapit sila, malamang kukuha na ng panibagong manggagamot yung mga yon. Kaya bakit pa ako mag-aalala? Paano nga kung wala silang makuha? Sa tingin nyo ba, may maitutulong pa yung herbal na ginawa nyo? Nung tinikman ko nga yung laman ng binibenta nyo, oregano lang yung nalasahan ko. Bakit mo kasi tinikman? Sira ulo ka pala eh. Ay, bilisan mo na lang dyan ang makauwi na. Juni, kaninong aso yung nasa may likuran mo? Malay ko po, di naman tayo taga rito. Tsaka, anong aso sinasabi nyo? Wala naman ako nakikita. Tumingin ka sa likuran mo. Anak ng, kanina pa ba yan dyan? Bugawin mo. Baka mamaya, hindi lang basta aso yan. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Wala tayong maihingan ng tulong dito. Shoo! Alis! Umalis ka rito! Hoy! Ano ka ba? Hindi naman umaalis eh. Batuhin mo na. Tito, alam niyo namang may ginagawa pa ako rito eh. Kung kayo na lang kaya bumato. Naduduwag ka lang yata eh. Ay, pambihira naman oh. Bibilisan ko na lang dito para makaalis na tayo. Ano, Juni? Wala na bang ibibilis yan? Tapos na ako, Tito. Pwede na kayong sumakay. Oh, ayos lang ba kayo? Paano ako magiging maayos kung may umaalulong na aso malapit sa atin? Aso lang naman yan, Tito. Tara na, uwi na tayo. Inilabutan ako ron ah. Bakit, Tito? May nakita ba kayo kanina? Wala. Pero nakakatakot kapag sa harapan mo mismo umalulong yung aso. Hindi naman sa inyo nakaharap yung aso kanina habang umaalulong. Kahit na, hindi pa rin maganda yun.
Lalo na't hindi naman natin alam kung saan nanggaling yung asong yun. Sandali, alam mo ba kung anong ibig kong sabihin? May naaamoy silang masamang espiritu. Hindi lang yun. May mamamatay rin. Papadudot kahit nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon, ay nagpanggap na lamang ako kay Tito na hindi apektado sa mga nangyari. Ang totoo po kasi ay may nakita akong binata, siguro ay mga 18 o 19 years old siya, kung saan mismo nakaharap yung asong kalye. Kahit na hindi ko titigan ay alam kong isa na naman yung ligaw na kaluluwa. Dahil sa amin dalawa ni Tito ay ako lamang ang nakakakita ng mga ganon. May pamahiin kaming pinapaniwalaan tuwing may umaalulong na aso. Meron daw itong nakikitang masamang espiritu o di kaya'y may mamamatay. At sa pagkakataong yon ay kami lang naman ni Tito ang magkasama kaya gano'n na lamang ang kabang naramdaman ko. Dahil sa nangyari ay hindi na naman ako nakatulog ng maayos sa pag-uwi namin. Pasado 12:00 na noon nang lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Nakapatay na lahat ng ilaw sa bahay at hindi na ako nag-abala pang buksan dahil wala naman sana akong balak magtagal sa labas. Pero habang nakaupo ako roon at humihit-hit ng sigarilyo ay bigla na lang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Nang ibalik ko noon ang tingin sa harapan ko ay ramdam na ramdam ko na nagkakabutil-butil na ang pawis ko sa noo. Nang makita ang isang batang lalaki na nanlalalim ang mga mata at maputla ang mga labi niya. Nang kumurap ako ay bigla na lamang itong nawala. Papadudot. Parang antok na antok ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Naalimpungatan kasi ko kagabi. Ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. Tahol ng tahol. Hindi naman siguro tayo sinundan nung asong nakita natin kagabi, no? Si Tito talaga. Di makamove on dun sa aso. Huwag nyo na kasing isipin yun. Hindi naman tayo sinundan ng aso. Kung sumunod yun at humabol sa atin, dun kayo matakot. Baka aswang na yun. Oh, bakit tawang-tawa ka dyan? Parang di ka duwag ah. Saka alam mo namang mapamahiin akong tao. At ikaw, alam kong naniniwala ka rin sa multo. Kaya huwag ka nang magtapang-tapangan dyan. Mag-almusal na lang tayo, Tito. Tapos na ako, kanina pa. Kumain ka na dyan. Naglaga ako ng kamote at itlog para sa almusal. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng paantok-antok ka sa pupuntahan natin mamaya. Tito, baka naman pwedeng mamasada na lang muna ako. Kayo na lang pumunta ron sa gagamutin nyo. Hindi naman ako kailangan dun eh. Kayang-kaya nyo na yun. Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Walang maghahatid sa akin papunta ron. Kung gusto nyo, ihahatid ko na lang kayo. Pero hindi na ako sasama sa inyo sa panggagamot. Bakit? Ayaw mo na ba akong tulungan? Hindi naman sa ganon, Tito. Hindi na kasi kaya na konsensya ko yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga kayo nakakapanggamot eh. Yang bibig mo! Baka may makarinig sa'yo. Pwede namang manghilot na lang kayo. Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot? Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko. Naghahanap buhay sila, Tito. Bawat halagang binabayad nila sa inyo, pinaghihirapan nila yon. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas. Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas? Kung nagtatrabaho sila, nagtatrabaho rin ako. Pinaghihirapan ko rin yung ibinabayad nila sa akin. Alam mo, kaya di ka umaasenso kasi masyado kang madrama sa buhay. Ano sa tingin mo? Pang-drama sa radyo buhay mo? Umayos ka nga. Hindi mo na problema kung paano nila kinita yung pera nila. Ang mahalaga, binabayaran ka. Ganun lang yun. Kung hindi mo titibayin yung sikmura mo, magugutom ka talaga.
Maraming paraan para kumita nang hindi ka nanloloko ng mga tao, Tito. Ginusto niyo lang talaga yung ganyang gawain, kaya nakasanayan niyo na. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pangaralan. Mag-asikaso ka na. Sasama ka sa akin mamaya. Sabi ko ho, ihahatid ko na lang kayo mamaya. Susunduin ko na lang kayo kapag pauwi na. Tawagan niyo na lang ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kailangan nga kita ron. O sige, sasama ako. Pero magkalinawan po sana tayo. Yun na yung huling beses na sasama ako sa inyo. Kasi sa susunod na pilitin nyo pa akong sumama, mapipilitan na akong sabihin sa mga ginagamot nyo na peke kayong manggagamot. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo gagawin yan sa akin. Pwede naman akong tumanaw ng utang na loob sa ibang paraan. Pero hindi sa gusto nyo, Tito. Kapakanan nyo lang din naman ang iniisip ko eh. Paano kung malaman ng mga nagpapagamot sa inyo na hindi naman talaga nakakatulong yung ginagawa nyo? Paano kung karmahin kayo sa panloloko nyo sa kanila? At yung pinakamalalang pwedeng mangyari, paano kung may mamatay ng dahil sa inyo? At bakit naman may mamamatay ng dahil sa akin? Maiintindihan nyo rin yung sinasabi ko pagdating ng araw, Tito. Pero sana, hindi na tayo umabot sa puntong yon. Papadudot ilang beses ko nang sinubukan na patigilin na si Tito sa ginagawa niya. Tuwing may inilalapit sa kanya na may lagnat o pananakit ng katawan, ang matik na sinasabi niya ay napaglaruan daw ng elemento. Minsan naman ay sinasabi niyang may nagbabantay na kaluluwa at doon niya ginagamit ang kakayahan ko. Sinasabi niya na may nakikita akong kaluluwang gumagambala sa kanila kahit na ang totoo ay wala naman talaga. Dahil kung meron man ay hindi na kakailanganin pang magsinungaling ni Tito. Tuwing sinasabi ko sa kanya na ayoko nang sumama sa panggagamot niya ay ginagamit niya ang utang na loob ko sa kanya para hindi ako makawala. Batid ko na may sarili naman akong pag-iisip at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, Papa Dudut. Pero hindi ko naman siya magawang iwanan dahil wala na siyang pamilya o malapit na kamag-anak doon sa lugar namin. Hanggang isang araw ay hindi ko akalain na aabot na rin si Tito sa puntong pati mga taong malapit sa amin ay biniktima na rin niya para sa pera. Nagkasakit noon, Papa Dudut, ang nanay ng kaibigan ko. Naging magkaklase kami ni Chito noong high school at magkapitbahay lang din kami. Dahil ilang araw nang masama ang lagay ng nanay niya, ay nagpasya na siyang lumapit kay Tito Doming sa pag-aakalang may maitutulong ito sa kanila para gumaling. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ako kasama ni Tito noong ginagamot niya ang nanay ni Chito. Kahit anong kasing pilit niya ay namasada na lamang ako. Pero bago niya puntahan ang nanay ng kaibigan ko ay sinabihan ko na si Chito na sa ospital na lamang dalhin ang kanyang ina para makasigurado. Pero dahil walang sapat na pera ay nagbaka sakali siya sa kakayahan ni Tito Doming. Hindi ako mapakali noong araw na yon dahil bukod sa kaibigan ko si Chito ay alam ko namang hirap din sila sa pera. Nang makauwi ako noon ay nalaman ko na nagbayad pala ito ng 500 piso kay Tito Doming. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa nanay ni Chito at ang sinabi niya lang daw ay may nagambalang elemento ang nanay ng kaibigan ko. Nagbigay lang siya ng pangontra at herbal na hindi naman talaga makakatulong sa kalagayan nito noon. Umasa ang kaibigan ko na magiging mabuti na ang kalagayan ng nanay niya at hindi na kakailanganin pang dalhin sa ospital. Pero ilang araw lang ang lumipas ay pumanaw ito. Huli na nang malaman ni Chito ang sakit na ikinamatay ng nanay niya at hindi ito naagapan. Sinisi niya si Tito Doming sa panloloko nito sa kanila kaya ang nangyari ay sinugod kami sa bahay, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakauwi rin. Nasaan yung tatay-tatayan mo, manloloko? Sabihin mo, gusto ko siya makausap. Ha?
Teka, bakit? Huwag ka na magmaang-maangan! Sigurado ako na alam mo yung kalokohan na ginagawa ng tatay-tatayan mo! Hindi siya totoong manggagamot, di ba? Peke siya! Pati kami niloko niya! Teka lang tol, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos. Pag-usapan ng maayos? Namatay yung nanay ko! Nagawan ko pa sana ng paraan na mailigtas siya kung hindi lang sana kami niloko ni Mang Domeng! Tol, sinabihan naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na sa doktor mo na lang dalhin nanay mo. Anong gusto mong palabasin? Nakasalanan ko kaya namatay nanay ko? Ako ba yung nanloko dito? Palabasin mo na si Mang Domeng! Siya gusto ko makausap, hindi ikaw! Kauuwi ko lang. Hindi ko alam kung nandyan na siya sa loob. Ano nangyayari dito? Buti naman nagpakita ka! Napakasinungaling mong matanda ka! Sabi mo gagaling ang nanay ko! Tingnan mo kung nasa siya ngayon! Nasa morgue! Teka sandali, bakit naman ako yung sinisisi mo? Ginawa ko lang naman kung anong makakaya ko. Pero hindi ko hawak kung anong magiging kapalaran ng nanay mo, iho. Kung di nyo sana sinabi na gagaling na si nanay, nakagawa pa sana kami ng paraan! Sana sinabi nyo na lang yung totoong kalagayan niya! Hindi yung pinaikot nyo pa kami! Iho, hindi ako doktor na nakakagamit ng mga aparato para matukoy yung sakit ng nanay mo. Nakakapanggamot lang ako base sa kakayahan ko. Kaya hindi mo ako dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Masama na yung lagay niya bago mo pa siya inilapit sa akin. Kung talagang malala na yung sakit niya, kahit ilang orasyon pat pangontra ibigay ko sa kanya, wala na ring silbi yun. Kasi wala kayong silbi! Peki kayong manggagamot! Nanluloko lang kayo ng mga tao para magkapera! Iyo, ikinalulungkot ko yung nangyari sa nanay mo. Pero sana, wag mo namang isisi sa akin yung pagkamatay niya. Mananagot ka sa nangyari kay nanay! Tol, Huwag mo na subukan ipagtanggol to Wala matanda! akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo, Chito. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang yung buhay niya. Tsaka sa tingin mo, kung nadala mo siya sa ospital nung araw na pinagamot mo siya sa akin, makakaligtas pa siya? Kakailanganin mo muna ng malaking halaga bago siya asikasuhin sa ospital. Nagkamalas-malas lang kasi sa akin pa napatapat. Ako patuloy yung nasisi. Napakawalang puso nyo talaga! Hanggang ngayon ayaw nyo pa rin aminin na nagkamali kayo? Umuwi ka na't asikasuhin mo na lang yung burol ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay naman ako ng abuloy. Tito naman, tumigil na kayo. Hindi ko kailangan ng abuloy mula sa inyo! Itabi nyo na lang yon! Kasi baka isang araw, isa naman sa inyo ang mangailangan ng abuloy! Abat, pinagbabantaan mo ba kami? Hindi ko na kailangan gawin yon! Karma na bahala sa inyo! Huwag kayong mag-alala! Magbibigay ako ng pang-abuloy kung sakali! Aalis na ako! Pero tandaan nyo yung mga sinabi ko! Hindi ko gusto tabas ng dila ng kaibigan mong yun, Johnny. Masyadong mayabang. Kung pagbantaan ako, ganun-ganun na lang. Hindi nyo na sana pinatulan. Natural lang na mataas pa yung emosyon ng tao. Isa pa, hindi man kayo yung direktang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya, may kasalanan pa rin kayo kasi niloko nyo sila. Ay, ganun ba talaga kahirap humingi ng tawad para sa inyo? Imbis na sa sitwasyong to, kayo yung magpakumbaba, lalo nyo pang pinalala. Papadudot gustuhin ko mang makipaglamay kina Chito ay hindi ko nagawa yon. Sa takot na magkagulo lamang kapag nakita niya ko roon. Inirespeto ko na lamang ang gusto ng kaibigan ko at para makatulong kahit papaano ay palihim akong nagpaabot ng kaunting abuloy para sa yumao niyang ina. Nakisuyo lamang ako noon sa pinsan niya, ang kaso ay nalaman pa rin niya na sa akin galing ang pera kaya ipinabalik niya Papadudot. Dahil nasa tapat lamang ng bahay namin ang pinaglalamayan, ay hindi ko mapigilang kilabutan tuwing napapatingin ako sa kabaong ng nanay ni Chito. Minsan kasi ay namamalik mata ko. Yung mukha kasi ng nanay niya na nakalagay sa tarpaulin ay parang buhay na nakatitig sa akin. Kung ano-ano ang kababalaghan ng naranasan ko, lalo na noong unang gabi pa lamang ng lamay. Maghahating gabi na kasi noon nang tumayo sa gitna ng kalsada yung aso ng kapitbahay namin. At saka sunod-sunod itong umalulong habang nakaharap sa bahay namin. Ayaw ko na sanang mag-isip ng kung ano-ano Papadudot, pero parang may nais itong ipahiwatig sa amin.
ni Tito Domeng. Sa ikalawang gabi ng lamay ay hindi na ako nakatiis. Sinubukan ko nang kausapin si Chito para personal na humingi ng tawad sa kanya at magpaabot na rin ng pakikiramay. Tol, pasensya ka na. Dumiretso na ako rito sa bakuran nyo. Di ba sabi ko sa'yo ayoko makita pagmumukha mo dito? Ano yan? Naguhugas kamay ka ngayon? Tol, hindi. Gusto ko lang talaga makiramay. May pinagsamahan naman tayo eh. Kung ano man yung nagawa ni Tito, hindi naman ako kasama ron. Pinigilan ko rin naman siya eh. Ikaw rin, pinigilan kita. Ano ngayon gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makiramay, yun lang. Ay, ano pang magagawa ko nandito ka na. Baka gusto mo magkape. May mainit na tubig pa ron sa kusina. Hindi na. Di na ako magkakape. Gusto ko lang talagang sabihin na pasensya ka na talaga. Hanap ka na lang na mauupuan mo. Konti pa lang naman yung tao dito sa lamay. Sige, pero baka kailangan mo rin ng tulong. Kahit tagabigay lang ng kape o biskwit, pwede ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-uuwi. Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to. O sige, ikaw bahala. Magkalinawan lang tayo Hindi porkit hinahayaan kita rito, pwede na rin pumunta rito yung tatay-tatayan mo. Magkakagulo talaga kami pag nakita ko siya rito. Mukhang hindi naman talaga siya pupunta kung sakali. Tol, pwede ko bang silipin si tita? Pwede naman. Sige, sumilip ka. Grabe, nakakagulat talaga itong nangyari kay tita. Ang lakas-lakas pa niya nung nakaraan. Binibiro pa nga niya ako tuwing nakikita niya akong dumaraan eh. Hindi kasi nagsasabi si nanay na may nararamdaman na pala siya. Sana may nagawa man lang ako para sa kanya. Ayaw lang siguro ni tita na maging pabigat sa'yo, kaya hindi niya sinabi. Ano nga palang sakit niya? Pancreatic cancer. Nakita ko yung itinago ni nanay na papel sa mga gamit niya. Nagpa-check up na pala siya noon pero hindi niya sinasabi sa akin. Pero di ba inaaya mo siyang magpa-check up nitong mga nakaraang buwan nung sinabi mo na may napapansin ka sa kanya? Inaaya ko siya pero ayaw niyang sumama. Hindi niya raw gusto yung amoy ng ospital eh. Ang sabi niya pag nasa loob siya ng ospital para siyang unti-unting pinapatay. Ay, kaya naman pala niya nasabi yun kasi nanggaling na siya ron. Naalala ko yung araw na yun. Maghapon siyang nawala. Tapos ang sabi niya lang, naghahanap siya ng pwedeng pasukan bilang kasambahay. Talagang ayaw niya na nag-aalala ka. Kaya kahit nahihirapan na hindi pa rin nagsasabi. Tama ka. Ayaw niyang mamroblema pa ako sa gastusin. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko kukunin yung pera kung sakali. Pero sakit-sakit sa parte ko. Nawala man lang akong nagawa para dugtungan yung buhay ng nanay ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si nanay. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Wala na tayong magagawa. Wala na siya eh. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwa ni… Tol, bakit? Ang nanay mo, nandito siya. Ano? Seryoso ka? Sinabi ko naman sa'yo noon na nakakakita talaga ako ng mga ligaw na kaluluwa, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi kita niloloko. Pero bakit nakikita mo siya rito? Kaya mo ba siyang kausapin? Nakikita ko lang siya. Pero wala akong kakayahan na kausapin siya. Sa tingin mo, galit ba sa akin nanay ko? Hindi ko masasabi. Ha? Namatay yung kandila. Siya ba may gawa nun? Teka, kumalma ka nga. Maraming nakikipaglamay ngayon. Baka matakot mo sila. Ano ako kakalma kung alam ko nandito yung kaluluwa ng nanay ko? Tapos namatay pa yung kandila. Anong ibig sabihin nun? Ipinaparamdam lang niya na nandito siya. Wala naman siyang intensyon na takutin tayo. Nandito pa rin ba siya? Oo. Nasa tabi mo. Tol naman! Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Totoo yung sinasabi ko. Pero hindi mo naman kailangan matakot. Si nanay talaga oh. Mahal na mahal ko naman siya pero wag naman sana siya magparamdam ng ganito.
Baka pag nagkataon, dalawa na kaming paglamayan dito. Papadudot, nagtaka po ako noon dahil noong yung kaluluwa ng nanay ni Chito ang nakita ko ay hindi ako nito dinalaw sa panaginip ko. Sa katunayan, iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakatulog ako ng maayos matapos makakita ng kaluluwa ng yumao. Tungkol naman kay Tito Doming, kahit nalaman niya na wala na ang nanay ni Chito ay hindi man lang siya humingi ng tawad at hindi pa rin siya tumigil sa panggagamot niya. May iba na namang gumaling sa tulong niya pero iyon ay dahil simpleng lagnat lamang talaga ang sakit nila at wala ng sintomas ng iba pang mga sakit. Pero bukod sa nanay ni Chito ay may nabanggit sa akin si Tito na may isa sa mga ginamot niya ang tuluyan ng namaalam. Ang malala doon, hindi pa rin siya nakonsensya sa ginawa niya. Papadudot, hindi ko alam kung bakit napakabigat ng pakiramdam ko nang umuwi sa bahay ni Tito matapos niyang ibalita na namatay yung matanda habang dinadasalan niya. At kaya ginabi siya ng uwi ay dahil may dinaanan pa siyang lamay ng gabing yon. Pagkagaling sa lamay ay diretsyo na agad siya pauwi sa bahay at hindi na naisipang pang magpagpag, dala ng kalasingan. Pero ang hindi ko alam, bukod sa pagsuway niya sa pamahiin tuwing may lamay, may isa pa pala siyang ginawang kalokohan na hindi ko akalain na magagawa niya ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ng minsang umuwi si Tito ay nagtaka ko kung bakit may mga dala siyang pagkain. Noong tinanong ko siya kung saan galing yon, ang sabi niya lang ay bigay lang daw yon ng mga ginamot niya. Binigay lamang bilang pasasalamat. Pero syempre hindi ko siya nagawang paniwalaan dahil malakas talaga ang pakiramdam ko noon na may ginawa na naman siyang kalokohan. Ilang araw lang mula nang mapansin ko yung mga dalang pagkain ni Tito Doming ay nalaman ko na nagsusugal na rin pala siya sa mga pinupuntahan niyang lamay, kung saan na siya nakakarating noon dahil sa kaadikan niya sa pagsusugal. Hindi lang yon ang ginawa niya. Inamin niya rin sa akin na noong natalo na siya sa sugal ay natukso siyang kumuha ng pera sa mga abuloy doon mismo sa tabi ng kabaong noong pinaglalamayan. Naggalit ako sa kanya. Sa halip kasi na magtinu siya dahil sa nangyari sa nanay ni Chito ay lumala pa siya at umabot pa nga sa puntong ultimo patay, ay nagiging biktima na rin niya. Pero ang mas inaalala ko po noon ay yung nalabag ni Tito ang pamahiin sa patay. Bukod sa hindi siya nagpapagpag, nag-uwi rin siya ng mga pagkain galing sa lamay, pati na rin yung perang kinuha niya mula sa abuloy. Ang tagal naman ni Tito Doming. Ano bang nangyayari dun sa tatay-tatayan mo? Parang madalas ginagabi ng uwi ah. Hindi pa nagpapasundo sa'yo. Ewan ko ba ron? Hindi na nga ata ng gagamot kasi nakahanap na ng bagong libangan. Bakit? Ano na naman naisip niyang gawin? Ayun, naadik na sa pagsusugal sa lamay. Pati abuloy dun sa patay, pinapakialaman niya raw pag natatalo siya. Nakakahiya tuloy dun sa pamilya ng pinaglalamayan. Di ko rin maintindihan niya si Mang Doming. Ayos naman siya nun eh. Akala ko nga totoong nakakapanggamot siya kasi di ba nung sumasakit yung tiyan ko, siya lang ang nakapagpawala nun. Dahil siguro yun sa herbal na pinainom sa'yo. Teka, matagal mo na bang alam yung modus niya? Hindi, kailan ko lang din nalaman na peke pala siya. Paano mo nalaman? Ay, ayoko na pag-usapan. Ako kasing nahihiya para kay Tito. Sige na, sabihin mo na. Wala na rin namang mawawala. Nalaman ko yun nung ako naman yung nagkasakit. Ayaw niya akong gamutin. Namimilipit na ako noon sa sakit ng tiyan. Kasi alam niyang hindi ka niya magagamot.
Kaya pala nagpa-ospital ka na lang nun. Tapos ayun, appendicitis na pala. Kung hindi na agapan, baka nauna pa akong pinaglamayan kesa sa nanay mo. Ay, nga pala tol. May sasabihin talaga ako sa'yo kaya pumunta ako rito sa inyo. Ano yun? Mukhang seryoso yan ah. Kagabi kasi, nakita ko si nanay sa panaginip ko. Malungkot siya tapos umiiyak. Nung nagising ako, nakita ko siya sa kwarto ko. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam Basta nakita ko si nanay. Sigurado akong siya yun. Kung ganon, nakakakita ka na nga. Tol, hindi naman ako bulag. Sira, nakakakita ng mga kaluluwa yung ibig kong sabihin. Alam ko naman, binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso Pero seryoso nga, pareho na tayo? Hindi ko pa sigurado yan. Si nanay pa lang naman yung nakita ko. Ay, baka naman guni-guni mo lang yun kasi mismo na yung nanay mo. Tol, sigurado ako sa nakita ko. Akala ko nga nananaginip pa rin ako nun Pero kahit nakailang kurot na ako sa sarili ko, totoo pala talaga. Ibig sabihin bukas na rin yung third eye mo. Ay, good luck sa'yo. Bakit? Yun kasi yung dahilan kaya madalas akong binabangungot. Buti na lang laging nagigising si Tito Doming pag naririnig niyang sumisigaw ako. Pero minsan kusa naman ako nagigising. Kaya iniisip ko na lang na baka hindi ko pa talaga oras. Masamang damo ka kasi, kaya hindi ka pa natutuluyan. Bakit ikaw? Anong klaseng damo ka ba? Tito, akala ko mamaya pa kayo. Kaya ba nagpatuloy ka ng busita rito? Tito, hindi naman pumunta rito si Chito para makipag-away sa inyo. May pinag-uusapan lang kami. Wala akong pakialam sa pinag-usapan yung dalawa. Hoy Chito, umuwi ka na ron sa inyo. Tito, wag naman kayong ganyan Tol, kay Chito. ayos lang. Alis na ako. Sige tol, pasensya na. Ayos lang. Itong tatay-tatayan mo yung mukhang hindi maayos. Baka nilaan mo na ng konsensya niya. Tanggap niya na Dr. Kwakwak siya. Bastos ka! Umalis ka na rito! Pag di ako nakapagpigil, baka bambuhin ko yung mukha mo! Pasalamat kayo, Mang Domeng. Dahil kaibigan ko tong anak-anakan nyo. Kasi kung hindi, sisiguraduhin ko na kayo naman yung paglalamayan dito sa bahay nyo. Papadudot, mabuti na lamang at hindi nagkasakitan ng mga oras na yon sina Chito at Tito Domeng. Hanggang sa pagkakataong kasing yon ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Sa pag-uwing yon ni Tito Domeng ay napansin ko kaagad ang butil-butil na pawis niya mula sa kanyang noo. Pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Parang pagod na pagod siya. Nang tanungin ko siya ay sinabi niyang masama raw ang pakiramdam niya. Hanggang sa nauwi na nga sa trangkaso ang sama ng pakiramdam ni Tito. Binantayan ko siyang magdamag, pinainom ko siya ng gamot at pinunasan ang katawan niya para bumaba ang lagnat niya. Pero walang nagbago sa nararamdaman niya, Papadudot. Kahit alalang-alala na ako noon sa kalagayan niya, ay pilit pa rin niyang sinasabi na ayos lamang siya at mawawala rin yon. Pero makalipas ang isang linggo, hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Tito Domeng. Ang pinagtataka ko lamang noon ay tinubuan na rin siya ng malalaking butlig sa katawan. Nagtutubig po yun at kapag pumutok na ay nagiging sugat naman. Batid kong nahihirapan na noon si Tito kaya sinabi ko na sa kanyang dadalhin ko na siya sa ospital. Pero hindi po siya pumayag. Ang katwiran niya ay wala rin naman kaming pampaospital at ayaw niya ring may iba pang makaalam tungkol sa kalagayan niya. Pinagbigyan ko naman siya pero habang tumatagal ay napapansin ko rin ang paglaki ng kanyang tiyan. Hindi ko po noon maintindihan kung anong nangyayari kay Tito kaya humingi ako ng tulong sa ibang mga kakilala namin. Pero noong dadalhin na namin siya sa ospital ay saka naman siya binawian ng buhay. At sa unang gabi ng lamay niya ay may nangyari na kababalaghan. Tol, nakikiramay ako. Salamat. Grabe,
Wala pang isang buwang nalilibing si nanay tapos ngayon, si Mang Doming naman yung pinaglalamayan. Ay, pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko noon sa kanya. Nadala lang ako ng galit. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman yung nangyari. Salamat, Tol. Pero sa tingin mo, ano kayang kinamatay ni Mang Doming? Hindi ko rin alam. Hindi rin kasi matukoy kung ano yung sakit niya. Hindi kaya nabarang si Mang Doming? Kasi kung kulam lang, posibleng magamot pa siya eh. Kasi mula nung naglabasan yung mga sugat niya sa katawan, ilang araw lang ang itinagal niya. Yung barang kasi, Tol, intensyon talaga na patayin yung taong dinapuan ng sumpa. Pero sino namang gagawa nun kay Tito Doming? Malay mo, may iba pa siyang nakaalitan. Basta ako, hindi ko magagawang magpakulam o magpabarang ng tao. Kahit na malaki pa yung kasalanan sa akin. Ngayong napag-usapan na natin yung barang, suspecha ko baka isa sa mga pinagnakawan niya ng abuloy yung nagalit sa kanya. Hindi malabong mangyari yon. Pero mahirap din mambintang. Mahirap patunayan kung sino yung nagpabarang kay Mang Doming eh. Lalo na kung hindi naman natin kilala kung sino yung mga galit sa kanya. Kahit naman loko-loko si Tito Doming, nakakaawa pa rin siya. Tsaka siya na lang yung meron ako. Ngayong wala na siya, mag-isa na lang talaga ako sa buhay. Ako rin naman eh. Si nanay na lang yung meron ako tapos nawala pa. Wala man lang sa mga kamag-anak ni Tito Doming yung dumating para makiramay. Sinubukan ko naman silang kontakin. Pero mga wala raw pamasahe. Uy, ayos ka lang? Bigla ka na lang natahimik dyan. Huwag mo sabihin may nakikita ka na naman. Tol, tingnan mo yung bangkay ni Mang Doming. Bakit? Anong meron? Tingnan mo yung bandang leeg niya. Parang may gumagalaw eh. Ano namang gagalaw dyan? Ikaw talaga mananakot ka pa. Seryoso ko, tingnan mo, ayun oh. Parang may uod. Oo nga. Pero paano magkakauod yung bangkay ni Tito? Unang gabi pa lang naman ang lamay niya. Mukhang binarang nga si Mang Doming, Tol. Ganyan daw kasi yung nangyayari kapag namatay sa barang ang isang tao eh. Hindi pa rin nawawala yung sumpa kahit patay na siya. Uy, bakit natapon yung mga abuloy? Nasagi mo ba yung garapon? Hindi, ang layo ng kamay ko. Pasuyo naman, Tol. Ikaw na mamulot ng mga barya. Sisindihan ko lang tong kandila. Namatay na naman eh. Ay, sige, ako na pupulot sa mga barya. Hoy, ano ba yan? Huwag ka humarang. Nakita mo na ngang may pinupulot dito eh, tsaka ka patatayo sa harap ng kabaong. Uy, Manong! Pwede po bang umatras muna kay sandali? Pupulutin ko lang itong mga barya oh. Uy, sinong kausap mo dyan? Yung Manong na nakatayo dito sa... Ha? Mang Doming! Tol! Nandito siya! Tol! Ano? Nakikita mo rin ba siya? Oo, nakikita ko rin siya. Pero huwag ka na magpahalata. Tayo lang yung nakakakita sa kanya. Baka matakot yung mga tao dito sa burol kapag nalaman nilang nakikita natin yung kaluluwa ng pinaglalamayan. Pero... Sige na nga. Grabe naman oh. Bakit nagpapakita sa akin si Mang Doming? Hindi naman ako yung nagpabarang sa kanya. Nakita ko rin naman yung nanay mo nung burol niya. Teka, kilala mo ba yon? Sino? Ayun oh, yung binata na nakatayo ron sa may poste. Kanino ko pa siya napapansin na nakatingin dito. Akala ko naman kanina napatingin lang. Pero paglingon ko nandun pa rin siya. Hindi umaalis. Oo nga no. Titig na titig siya sa kabaong ni Mang Doming. Hindi kaya kamag-anak niya yan? Wala siyang kamag-anak dito. Eh sino yun? Hindi ko nga alam. Kaya nga tinanong kita. Ha? Tol! Nawala yung binata. Teka, saan naman pumunta? Ewan ko. Ang bilis na wala eh. Tumingin lang ako sa isang dali. Paglingon ko, wala na siya. Hayaan mo na. Baka napadaan lang. Baka nga. Papadudot naging palaisipan po noon sa akin kung sino yung binata na nakita namin sa unang gabi ng lamay ni Tito Doming. Hindi na rin naman ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ito dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang pwesto. Kung saan namin siya nakita ni Chito. Pero nang makapag-isip-isip ako noon,
Saka ko lang napagtanto kung bakit biglang nawala yung binata. Saka ko lang kasi napagkonekta na yung nakita ko sa lamay ay yung matandang nakita ko noong nasiraan kami ng tricycle ni Tito Domeng ay iisa lamang. Kung sino man siya at kung bakit siya sa akin nagpapakita ay hindi ko po talaga alam. 3 gabi lang na binuro si Tito Domeng at hindi ko na yon pinatagal dahil kakaunti lang naman ang pumupunta sa lamay. Siguro ay dahil nabalitaan na rin nilang peking manggagamot si Tito. Hindi na rin ako nagtataka kung maraming galit sa kanya pero doon sa hinala ni Chito at ng iba pa naming kakilala na binara nga siya ay hindi rin ako nakakasigurado. Lalo na't wala namang makakapagpatunay doon. Sabi naman ng ibang kapitbahay namin ay binarang man o hindi ay isa pa ring malaking karma ang dumapo kay Tito dahil sa mga panlulokong ginawa niya at sa pagnanakaw ng abuloy sa mga lamay na pinupuntahan niya para magsugal. Sa lahat ng iyon, buhay niya ang naging kapalit. Nang ilibing na si Tito ay isinama ko na rin lahat ng mga gamit niya sa panggagamot. Yung ibang gamit naman niya na naiwan ay sinunog ko na lamang gaya ng bilin ng mga nakakatanda doon sa amin. Masama raw kasing mag-iwan ng mga gamit ng isang taong namatay, lalo na kung namatay sa pambabarang. Mula nang mawala si Tito ay ramdam ko na hindi niya nilisan ang bahay niya. Madalas pa rin siyang nagpaparamdam kaya naman nagpasya na akong lisanin na ang bahay na yon. At ngayon nga po ay nandito na ako sa Aklan at isinama ako ni Chito sa trabahong inaalok niya sa akin. Ang kaso ay hindi ako natanggap dahil bumagsak ako sa medical. May problema kasi ako sa baga. Pero para hindi ako matenga ay nagtitinda na lamang ako ng street food sa palengke gamit ang pinagbentahan ko ng tricycle. Ibinenta ko yon bago umalis sa Antique. Yung bahay naman ni Tito ay ibiniling ko na lamang sa mga kakilala namin doon. Sabi ko ay bibisitahin ko na lamang yon kapag dadalaw ako sa puntod ni Tito tuwing undas. Hanggang sa ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pareho na kami ng kaibigan kong si Chito. Kung hanggang kailan ko ito mararanasan, yun po ang hindi ko alam. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Junie.